So sa wala pong pagtagal, tayo po ay dadako sa ating pong paghahayag at pag-aaral ng salita ng Panginoon. And I believe ito pong ating pong pag-aaralan ay very exciting na topic at wala pong iba kundi ito po ay yung rapture, the tribulation, and the second coming. Ayan. The rapture, tribulation, and the second coming. Yan po yung paksa na ating pag-aaralan ngayong hapon. Okay? Now, ang salita pong rapture, mga kapatid, ay isa pong uri ng misteryo. At ang terminong rapture na ginamit po dito ay salita upang ihayag kung ano po yung gagawin po ng Diyos sa hinaharap tungo po sa bawat mananampalataya. Okay? Now, wala po tayong mababasang salitang rapture sa Bible. Pero hindi po ibig sabihin na dahil sa ito po hindi natin nabasa sa Bible, wala na siya doon. Ganoon din po yung salita po ng salitang Trinity, yung salita pong millennial kingdom, wala po tayong mababasang ganon. Pero yung essence po ng mga salitang binanggit ko ay nasa Biblia. Okay? Now, ang tanong, ano po ba ang rapture? Ano po ba ang tinatawag po nating rapture? Ito po ang sinasabi ng 1 Thessalonica chapter 4, 16 to 18. Pakibasa, Sister Nina. Sabi po rito, sa araw na iyon ay maririnig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trumpeta ng Diyos. At ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw, at ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Pagkatapos, tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Kaya nga, palakasin ninyo ang loob ng bawat isa sa pamamagitan ng mga salitang ito. Okay, yan po yung chapter at verses patungkol po sa rapture. Okay, so dito nga po sa segment na ito ay pag-aaralan po natin yung rapture, yung tribulation, yung second coming. Ano po ba ang pagkakaiba ng rapture at ng second coming? At dito po, pag-aaralan din po natin yung iba't ibang views, amen, concerning sa tinatawag nating rapture. Sapagkat marami pong mga tao ang naniniwala po ng iba't iba pong views concerning sa rapture. May mga tao po na naniniwala sa pre-trib, may mga taong naniniwala po sa mid-trib, may mga taong naniniwala rin naman sa post-trib. Amen. So ano po ba itong pre-trib? Ang pre-trib po ay paniniwala na ang rapture ay magaganap bago dumating o bago po mangyari yung tinatawag nating tribulation. Amen, pre-trib. Sumunod yung mid-trib. Yung mid-trib po ay paniniwala naman na kung saan sa kalagitnaan po ng tribulation, doon po magaganap yung rapture. And then yung huli, yung tinatawag po nating post-trib, na kung saan pagkatapos po ng tribulation, saka daw po bababa ang Panginoon para i-rapture yung kanyang mga anak. So mapapansin po natin, may iba't iba pong views concerning po sa rapture. At pag-aaralan po natin kung ano po ba yung sinasabi ng Biblia. Okay? At maging sa mga bagay na aking pong tawag rito, mga bagay na aking natuklasan at mga bagay na sinasabi po ng Biblia. Kasama po rito yung ating pong pagtatalakay sa tinatawag din naman na second coming at yung pagkakaiba ng rapture sa second coming. Okay, now ang tanong, ano po ba itong rapture na ito? Okay, what is rapture? Ano po ba itong rapture na ito? Amen. Pag pumapasok po sa ating pong mga kaisipan, pag napakinggan po natin yung salitang rapture, ano po yung ating naiisip? Okay? Now, ito pong rapture ay kinuha po sa dalawang magkaibang wika. Ang una po
ay yung wika po ng Griego na kung saan ang rapture po ay harpaso. Amen. Yung word na rapture mula po sa Griego ay harpaso na ang ibig pong sabihin ay to seize, to catch away or to catch up, to pluck, to pull, or to take by force. So yung rapture po ay pagdagit, pagkuha po ng meron pong puwersa, no? Paghila pataas. Yun po yung ayon po sa Greek. Ayon naman po sa Latin, ayan, dyan po kinuha talaga yung salitang rapture, sapagkat yung rapture po sa Latin ay raptura. Okay? At yung raptura po, ang ibig sabihin ng salitang raptura ay seizure. Amen. Now, hindi po ito yung seizure na nanginginig o yung parang epileptic po yung dating. No. Yung word na seizure, the action of capturing someone or something using force. Pareho po nung tinatawag na harpaso. And then, carrying off. So, mapapansin po natin, yung salita pong harpaso at yung salita pong raptura sa Latin ay may kasing kahulugan. Amen. Ang ibig sabihin, pagdagit, gamit po ang isang napakalakas na puwersa. Amen. So, napakabuti po ng Lord. Isa sa mga araw na ito, dadagitin po tayo ng Lord sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Amen. At sa isang iglap, tayo po ay bigla pong mawawala. Amen. Praise God. Amen. Hallelujah. Now, ito pong rapture ay tinatawag din po nating the blessed hope. Ayan. Yung atin pong mapagpalang pag-asa. Ito po ang sabi ng aklat ng Titus, chapter 2, verse 13. Pakibasa, Sister Nina. Titus chapter 2 verse 13, looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ. Amen. So, yung blessed hope po pala na ito ay yung paglitaw ni Kristo sa alapaap upang kunin, amen, dagitin yung kanyang mga anak, yung mga mananampalataya na nanatiling tapat na nagmamahal at sumasamba sa Diyos, sila po yung dadagitin ng ating Panginoon. Bakit po siya tinawag na blessed hope? Amen. Ano po ang dahilan kung bakit po tinawag na blessed hope? Kasi po ang sabi po ng Hebrew 11 verse 1, sabi dyan, now faith is the substance things hoped for, the evidence of things not seen. So yung pag-asa po natin may kaakibat na pananampalataya kasi hindi po pwedeng tawaging pag-asa kung yung bagay na ating inaasahan nakikita po natin. Amen. For example, ako po, sinusundo ko po sa trabaho ang aking pong may bahay. Amen. At ang kanya pong uwi alas 3 ng hapon. So, before po ng 3, nandoon na po ako. Amen. At inaabangan ko po yung kanyang pag-uwi. Now, kung bakit po ako nag-aabang, sapagkat alam kong siya po'y uuwi ng ganong oras. Pero pagpunta po ako, kung halimbawa, kung pumunta po ako doon sa kanyang lugar at nandoon na po siya, hindi na po ako mag-aabang no, kasi andoon na siya eh. Amen. So ito pong blessed hope natin, nag-aabang tayo. Alam natin mangyayari, alam natin magaganap. Amen. Anytime, any moment, inaabangan natin ng may pananampalataya, kaya siya tinawag na blessed hope. Okay. Now, since yan po yung ating pong pag-asa, ano po ang magaganap sa rapture? What will happen when rapture comes? Ano po ba yung mga magaganap pag dumating na po yung araw po ng rapture? Alam niyo po mga kapatid, marami pong magaganap, amen, pag dumating yung rapture na inaabangan ng marami. Sa ating mga mananampalataya, ang una pong mangyayari, of course, pag dumating po yung rapture mga kapatid, our body will be changed. Mababago po yung ating pong katawan, gaya po ng sinasabi ng Biblia. Amen. Pakibasa nga, Sister Nina, sa aklat ng 1 Corinthians 15:53. Ito po Okay. ang sabi, isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo. Hindi lahat tayo'y mamamatay, ngunit lahat tayo'y babaguhin sa isang sandali,
Sa isang kisap mata, kasabay ng huling pag-ihip ng trumpeta. Sapagkat sa pagtunog ng trumpeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Sumunod, babaguhin tayong lahat. Ang ating katawang nabubulok ay mapapalitan ng hindi nabubulok at ang katawang namamatay ay mapapalitan ng katawang hindi namamatay. Praise the Lord! Hallelujah! So ito po pala isang hiwaga. Ano po yung hiwaga doon, mga kapatid? Ang hiwaga po ng rapture na tayo pong mananampalataya ay hindi po mamamatay bagkus magkakaroon ng bagong katawan. Amen? Ito pong nabubulok na katawan, ito pong katawang nasisira ay papalitan po ng Diyos ng katawang hindi nabubulok, katawang hindi nasisira, katawang hindi po namamatay. At maging yung mga namatay na po nating mga mahal sa buhay, yung mga sinaunang Kristiyanong sumampalataya at naniwala at nagpatuloy na maglingkod po sa Panginoon hanggang sa kahuli-hulihan po nilang hininga, sila po raw ay muling bubuhayin. Amen? Sila po ay muling bubuhayin at hindi na raw po muling mamamatay at sa isang kisap mata tayo pong lahat ay sasalubong sa ating Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Napakaganda pong pangyayari yan, mga kapatid. Amen? Yan po yung inaabangan po nating lahat na nawa ay dumating na po itong rapture na ito nang sa ganon tayo po na nananampalataya kay Kristo ay hindi na po makaranas ng kamatayan pa. At kahit kung sakasakali man na tayo po yung makaranas ng kamatayan, wala pa rin problema, bubuhayin tayo ng Diyos at hindi na po tayo mamamatay. Praise God! Amen? Hindi po ba napakaganda nun? Nababaguhin po ng Diyos ang ating mga katawan at tayo po ay sasaka niya habang panahon. Yan po yung magandang magaganap sa ating pong mga mananampalataya. Pero sa hindi po mananampalataya, magkakaroon po sila ng tinatawag na kaguluhan. Amen? There will be chaos all over the world. Dahil masyasyak po yung marami. Amen? Magugulat po ang lahat. At ito po yung mangyayari pag dumating po yung rapture, magiging balita yan sa telebisyon, magiging balita yan sa social media, magiging balita po yan sa dyaryo, sa radyo, at sa lahat po ng social media platform na yung mga milyon-milyon pong mga Kristiyano, yung mga milyon-milyon pong mga mananampalataya kay Kristo ay bigla pong mawawala sa isang kisap mata at magkakaroon po ng kaguluhan. Amen? At sasabihin po ng marami, yung mga yon kinuha yun ng mga UFO. Amen? Kinuha yun ng mga aliens. Mapalad nga tayo yung natira eh. Amen? Magkakaroon po ng matinding kaguluhan yan. At hindi Ganun lang pa yung sasabihin nila. Yun ang kanilang sasabihin. Hindi lang po matinding kaguluhan ang magaganap sa buong mundo. Amen? Ang mga tao po ay magkakaroon ng matinding confusion. Ayan, nakalagay. People will sink into confusion, anger, and desperation. Makukonfuse, malilito po yung mga tao. Ano yung nangyari? Bakit biglang nawala yung mahal ko sa buhay? Bakit nawala yung anak ko? Bakit nawala yung asawa kong babae? Bakit nawala yung asawa kong lalaki? Bakit nawala yung mga magulang ko? Magkakaroon po ng pagkakagulat at pagkakalito ang marami kapag di nila alam kung ano yung naganap. Yun na po pala yung rapture. Amen? Yung iba po na may alam sa tinatawag na rapture, amen, nagpi-feedback? Hindi naman po sa akin. Hindi ba nagpi-feedback? Kasi parang nagpi-feedback sa akin. Tuloy natin. Okay, paunahin po ninyo. Amen. Yung iba naman po na may alam na magaganap yung rapture, magkakaroon po ng galit. Galit sa kanilang sarili o marahil galit sa kanilang mga pastor sapagkat hindi sila naihanda ng tama. Kaya nga po ngayon, mas mabuti po na kayo po'y nakakapakinig ng gantong pangangaral nang sa ganon kayo po'y maging handa. Amen? Dahil ang rapture po ay minsan lang, hindi na po ito magkakaroon pa ng
pangalawang pagkakataon. Isang beses lamang po magaganap ang rapture. At pag once na kayo po ay hindi nakasama sa rapture, mga kapatid, wala na pong second chance pa. Kayo po ay haharap sa tinatawag po nating Great Tribulation, sa ayaw man po natin o sa gusto. Amen. At makakaranas din po ang marami ng desperation, madedesperate, magkakaroon po ng matinding kalungkutan. Actually, amen, ayon po sa Bible, na pagdating po ni Kristo sa alapaap, mag-iiyakan po yung napakaraming tao sapagkat hindi sila nakasama sa rapture. Amen. Kaya po, habang binibigyan pa tayo ng Diyos ng pagkakataon at pag-asa na magbagong buhay at magbalik loob sa Kanya, na lumakad ayon sa Kanyang salita, lumakad sa Kanyang kalooban, lumakad sa kabanalan at katwiran ng Diyos, gawin na po natin. Amen. Gawin na po natin, mga kapatid, habang tayo po ay pinagkakalooban pa po ng tinatawag po nating pagkakataon. Okay, now, proceed po tayo. Ano po ang pagkakaiba ng rapture sa second coming? Kasi dito po, maraming mga Kristiyano ang nalilito. Dito po, maraming mga Kristiyano ang nakukonfuse. Nakadalasan na pagkakamalang second coming ang rapture at napagkakamalan din yung second coming na rapture. So, nagkakabali-baliktad. Paano natin malalaman yung rapture sa second coming? At paano natin malalaman yung second coming sa rapture? Now, unahin po natin yung rapture. Amen? Now, sa rapture po, mga kapatid, ito po yung dapat po ninyong malaman para hindi po kayo malito. Una po sa lahat, mga kapatid, amen, the bride meets the groom, yung ating Panginoon. The bride meets the groom in the air. Yung rapture po, si Kristo po hindi po siya bababa sa lupa, kundi siya po ay nasa alapaap lamang. At tayo pong mga saints, tayo pong mga binanal, tayo pong mga mananampalataya kay Kristo ay sasalubong sa Kanya sa alapaap. Amen. Yun po yung binasa natin kanina, 1 Thessalonians chapter 4, 16 to 17. Amen. Pangalawa, Christ comes for His saints. Siya po ay bababa para sa Kanyang mga binanal. Amen. Bababa si Kristo para kunin yung Kanyang mga binanal. Yun po ang reason ng rapture. Kukunin po tayo at tayo po sasalubong kay Kristo at tayo po ay Kanyang kakasamahin. Amen. Doon po sa panahon na tayo po ay magkakaroon ng marriage supper of the Lamb sa kalangitan. Ayan. Yan po ay nakalagay, basahin ulit natin, 1 Thessalonians chapter 4, verses 16 to 17. Pakibasa, Sister Ninya. Ito po ang sabi, "For the Lord Himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God. And the dead in Christ will rise first. Then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And thus we shall always be with the Lord." Ayan po, mga kapatid. Sabi diyan, imimit natin si Kristo saan daw? Sa clouds, sa alapaap. Doon po natin sasalubungin si Kristo na ating Panginoon at tayo po ay papasakan niya na. Yun po yung rapture, ha? Si Kristo nasa alapaap, tayo sasalubong sa Kanya. Amen? Si Kristo po bababa para kunin ang Kanyang mga binanal. Tayo sasalubong kay Kristo. Okay, number 3, ano po yung sumunod? Amen. Jesus Christ will appear in the cloud and every eye will see Him. Okay? There is no secret rapture.
hindi po ito secret rapture gaya po ng paniniwala po ng marami. Bakit ko po sinabi? Basahin po natin yung Revelation chapter 1 verse 7. Okay. Ano pong sabi diyan? Ito po ang sabi, "Behold, he is coming with clouds, and every eye will see him, even they who pierced him, and all the tribes of the earth will mourn because of him. Even so, amen." Ayan, sabi doon, pagmasdan ninyo, siya'y darating saan? Sa alapaap. At ang bawat mga mata, makikita po ang ating Panginoon. And of course, paano po siya makikita ng lahat? Sa pamamagitan po ng mga telebisyon, ng social media, dahil ang mga tao pa naman po ngayon, di ba? Konting kibot, konting bagay nga lang, parati pong binibidyohan. Nila-live kagad. So makikita po ng marami yung pagdating po ni Kristo. Nga lang, amen, nga lang po, yung iba po ay iiyak, malulungkot sapagkat hindi po sila napabilang sa mga taong sasalubong kay Kristo. Amen. At ang sabi diyan, maging daw po yung tumusok sa Kanya. Now, hindi po yan tumutukoy doon sa isa sa sundalong Romano na tinusok yung tagiliran ni Kristo. Hindi po siya yun. Amen. Ano po yung ibig sabihin ng salitang tumusok? Ito po ang sabi ng aklat po ng Hebreo, chapter 6, verse 6. Anong sabi riyan? Ito po ang sabi, "Kapag sila'y tumalikod, pagkatapos malasap ang lahat ng ito, hindi na sila maaaring panumbalikin upang magsisi sapagkat muli nilang ipinapako sa krus at inilalantad sa kahihiyan ang anak ng Diyos." Ayan. So, yung pumapako, yung nagpi-pierce kay Lord ay hindi pala yung sundalong tumusok sa kanyang tagiliran, kundi yung mga tao na nag-backslide, yung mga tao na hindi po nagpatuloy sa Panginoon, nakikita nila si Kristo. At sila po'y manghihinayang. Mag-iiyakan silang lahat kasi bakit sila hindi nagpatuloy kay Kristo? Bakit hindi sila nagpatuloy maglingkod? Manghihinayang po sila sapagkat hindi sila nakasama sa rapture of the church. Amen? Ito rin po yung sinasabi ng Matthew 24, verses 30 hanggang 31. Okay. Ang sabi diyan, pagkatapos lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao at mananangis ang lahat ng bansa sa daigdig. So yung buong mundo, yung mga taong tumalikod kay Kristo, mananangis kasi na-miss po nila ang rapture. At ang sabi diyan, makikita nila ang anak ng tao na nasaan? Nasa alapaap. Okay? So yung rapture, tatandaan po natin, pag rapture, si Kristo, hindi po siya bababa sa lupa. Nasa alapaap lang po siya. Amen? At yung mga taong ira-rapture niya, ito pong sabi, at dumarating na may dakilang kapangyarihan at kadakilaan. Verse 31. Sa hudyat ng malakas na tunog ng trumpeta, susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na sulok ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang mula sa lahat ng dako. Yun po, ira-rapture po ng Diyos. Amen? Yung lahat po ng mananampalataya kay Kristo sa lahat po ng dako. Amen? So yun po yung rapture. Si Kristo po nasa alapaap lamang at ang mga taong kanyang ira-rapture, titipunin at dadalhin. Sasalubong po tayo kay Kristo. Okay, naintindihan po ba natin? Yun po yung rapture. Ano naman yung pagkakaiba ng tinatawag nating na second coming? Amen? Ano po ang pagkakaiba ng second coming sa rapture? Una, kanina sinabi ko po, Jesus will return for His saints. Si Kristo babalik para sa kanyang mga binanal. Okay? Dito sa second coming, Jesus will return with His saints. Amen? Kasama niya na yung mga ni-rapture niya. Nung unang phase ng pagbabalik ni Kristo,
siya'y babalik para sa mga banal. Ngayon, siya'y babalik kasama ng mga banal. Amen? So nakita po natin yung pagkakaiba. Ito pong sabi ng Jude chapter 1, 14 to 15, excuse me po. Pakibasa, Sister Nina. Ito po ang sabi, Now Enoch, the seventh from Adam, prophesied about these men also, saying, Behold, the Lord comes with 10,000s of his saints. Ayan. Yan po yung second coming. Babalik po si Kristo kasama na po ng kanyang mga banal. Okay, naintindihan po natin. Sumunod. Ang sumunod po na, ayan, pakibasa pa, Sister Nina. Continuation po, ito po, verse 15, to execute judgment on all, to convict all who are ungodly among them of all their ungodly deeds which they have committed in an ungodly way, and of all the harsh things which ungodly sinners have spoken against him. Ayan. So mapapansin po natin mga kapatid, yung second coming kasama po ni Kristo ang kanyang mga binanal na kung saan magbibigay o mag-e-execute ng judgment sa lahat po ng tao. Amen. So, nakikita po ninyo yung pagkakaiba. Sumunod, yung second coming, Jesus' feet will stand on the Mount of Olives. Eto na po, si Kristo, siya po'y lalapag mismo yung kanyang mga paa sa lupa. At yun po ay sa bundok ng mga ulibo. Sa second coming po, mga kapatid, tatandaan natin, yung rapture, nasa alapaap lang siya. Pero, sa second coming, wala na po siya sa alapaap. Siya po mismo ay tutungtong sa lupa doon sa bundok ng mga ulibo. Ito po ang sabi ng aklat po ng Zechariah chapter 14, verses 4 and 5. O verse 4, I'm sorry. Ito po ang sabi, And in that day, his feet will stand on the Mount of Olives, which faces Jerusalem on the east. And that the Mount of Olives shall be split in two, from east to west, making a very large valley. Half of the mountain shall move toward the north, and half of it toward the south. Amen. So mapapansin po natin mga kapatid na sa pagbabalik ni Kristo sa kanyang second coming, yung kanya daw pong paa ay lalapag sa bundok ng mga ulibo. Amen. At sa tindi po ng kapangyarihan ng Diyos, yung bundok na yon mahahati sa gitna. Amen. So nakikita po ninyo yung pagkakaiba, ha? At mamaya, mas malawak na pagpapaliwanag po ang aking pong gustong i-share sa inyo para higit po ninyong maintindihan. Now, sumunod po tayo. Ano po yung sumunod po na sign about Jesus' second coming? Christ will battle the Antichrist and his army. Sa kanya pong second coming, dire-diretso na po ito. Amen. Paglapag po ng kanyang mga paa sa bundok ng ulibo, ito po'y dire-diretso na patungo sa digmaan laban sa Antikristo at sa kanyang mga sundalo, sa kanya pong mga armies. Okay, ano pong sabi ng Revelation chapter 19, verses 19 to 20? Ito po ang sabi, And I saw the beasts, the kings of the earth, and their armies gathered together to make war against him, who sat on the horse and against his army. Then the beast was captured, and with him the false prophet who worked signs in his presence, by which he deceived those who received the mark of the beast, those who worshipped his image. These two were cast alive into the lake of fire burning with brimstone. Tuloy ko po, ano po? Okay. Now, sabi po ng Revelation chapter 19, 19 to 20, si Kristo po sa kanyang pangalawang pagdating, siya po'y makikipagdigma sa Antikristo at sa kanya pong mga armies, sa kanyang mga sundalo. Amen. Kaya nga po sa pagbabalik ni Kristo, yung kanya pong damit ay mapupuno po ng napakaraming dugo
sapagkat siya po'y makikipagdigma sa Antichrist at sa kanyang mga Nephilim armies. Okay? Ano pong sabi ng Isaiah chapter 63 verses 1 to 3? Ito yon. Okay, Sister Ninya. Ito po ang sabi. Who is this who comes from Edom with thy garments from Bozrah? This one who is glorious in his apparel, traveling in the greatness of his strength. I who speak in righteousness, mighty to save. Why is your apparel red, and your garments like one who threads in the winepress? Ganon. Tapos, I have trodden the winepress alone, and from the people no one was with me. For I have trodden them in my anger, and trampled them in my fury. Their blood is sprinkled upon my garments, and I have stained all my robes. For the day of vengeance is in my heart, and the year of my redeemed has come. Amen. So, ganyan po yung mangyayari sa second coming ng Panginoon. Makikipagdigma po siya, kasama na po niya yung kanyang mga binanal. Amen. So, nakikita po natin yung difference ng rapture at ng second coming. Ulitin ko, yung rapture, si Kristo nasa alapaap lang at makikita po siya ng lahat ng mga tao. Amen. Sa second coming, si Kristo, siya po ay bababa mismo sa lupa at ang kanyang mga paa ay tutungtong sa Mount of Olives at makikita rin siya ng lahat po ng mga tao sapagkat yun po yung panahon na siya po'y makikipagdigma sa Antichrist at sa kanyang mga kampon. Now, ang tanong, amen, at dito po tayo ngayon nagkakaroon po ng iba't ibang mga views. Ang tanong, ano po ba ang mauuna? Mauuna ba ang rapture? Ang rapture ba ay sa huli magaganap? O ang rapture ba ay sa kalagitnaan ng tribulation magaganap? Na gusto ko pong i-share po sa inyo yung mga bagay na aking pong nalaman at nasaliksik upang kayo po, amen, kayo po ay magkaroon po ng idea mula po sa salita ng Diyos at malaman po ninyo kung ano po yung sinasabi po ng Biblia. Ako po, mga kapatid, ay naniniwala na mas mauuna po muna ang tribulation, amen, bago sa kalagitnaan po ng tribulation, tsaka po magaganap ang rapture. Amen? Ipapaliwanag ko po sa inyo, verses by verses, para maintindihan po ninyo, sapagkat ang sabi po ng Bible, di ba, na yung man of God, he can divide the word of truth correctly. Yung mga man of God po, dapat alam nila yung kung paano po i-divide ng maayos yung word of God. Sapagkat ang word of God nga po ay parang isa pong jigsaw puzzle. Hindi po ibig sabihin na nabasa po natin sa Revelation, buong Revelation na po yung kapaliwanagan. Kadalasan yung iba pong mga paliwanag sa Revelation ay matatagpuan po natin sa iba pong mga chapter at verses ng Bible. Okay? Now, ito po yung mga dahilan. Una po, mga kapatid, tribulation comes first before the rapture. Bakit? As this will be the final test to all believers. Ayan. Bakit ko po sinabi na yung tribulation ang siyang mauuna bago po ang rapture? Kasi yan na po yung pinakahuling testing ng Diyos para malaman po natin kung sino po yung mga taong tapat sa Kanya. Amen. Ito pong sabi ng 1 Peter chapter 1, verse 7. Pakibasa, Sister Ninya, ng malakas. Wala po. Unang Pedro 1:7. Ang ginto, bagamat nasisira, ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papapurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Hesukristo. Amen. So dito po, sabi po ng Bible, yung ginto,
Amen. Yung ginto daw pong nasisira, dinadaan sa apoy para malaman kung ito ba'y tunay, puro, o 24 karat na ginto. Alam niyo po kasi mga kapatid, itong pong ginto, pag once ito po'y nahukay, amen, yung mga raw golds, kadalasan, dahil malambot po ito madali po siyang matunaw. Kadalasan, sumasama po yung ibang mga metal, yung ibang mga bato sa ginto. At para maihiwalay po yung mga bato, yung mga metal na sumama sa ginto, dinadaan po yan sa apoy. Amen? At since ang ginto'y madali pong malusaw, madali niyang maihihiwalay yung kanyang sarili doon po sa mga bagay na kumabit sa kanya. Ganon din daw po tayong mga mananampalataya na mas higit po kaysa sa ginto. Sinusubok daw po tayo para malaman kung talagang tapat. Kung nauna na yung rapture, paano pa malalaman kung sino yung tapat? Amen? Yung iba nga po, purihin po ang Panginoon. Wala pang ang rapture, kagaya po ngayon. Ano pa lang po yung pagsubok na ipinagkaloob po ng Diyos sa ating lahat, simpleng pagsubok lang, gaya po ng ginawa po niya. Amen, kay Gideon. Doon po sa Gideon chapter 7, na kung saan sinabi ng Diyos, dahil sa sobra pong dami po nila Gideon, sila po ata ay nasa 10,000, sabi ng Lord, masyado kayong marami. Pumunta kayo doon sa may lawa o sa may batis. At lahat ng iinom na parang aso, ihiwalay mo. Pero yung lahat ng iinom gamit ang kanilang mga palad, yun ang isama mo sa pakikipagdigma. Biruin niyo po, out of 10,000, 300 na lang. Amen, 300 na lamang po yung natira. Now, ano po yung nangyaring pagsubok ngayon ng Lord? Biruin niyo po mga kapatid, wala pa po tayo doon sa tinatawag na tribulation. Amen. Wala pa po tayo sa tribulation, but I believe malapit na po yan. Wala pa po tayo sa tribulation, nagbigay po ng pagsubok ang Panginoon. Ano po yung pagsubok na yon? Amen. Yung V, yung Maxine. Amen. Ano po nangyari? Ang dami pong mga Kristiyano nagdumaluhong po doon sa Maxine na yon. Nagpaturok dahil gusto po nilang maging normal. Gusto po nilang maging maayos, pero hindi naman po pala yun ang kalooban ng Diyos. Dahil yun nga po ang mark of the beast. Amen. Wala pa pong tribulation yun, simpleng pagsubok lang yun. Kasi gusto nilang bumalik yung normal, gusto nilang bumalik na sila ay makakakain muli sa restaurant, sila ay makakaalis ulit, makakatravel ulit. Gusto po nilang maibalik yung normal, hindi na po maibabalik po yung normal na yan. Amen. Kaya po naniniwala po ako na uunahin po ng Diyos na mangyari ang tribulation para po malaman kung sino po yung mga tapat na nagmamahal sa Kanya. Amen. Now, ano po yung pangalawang tanda bakit po mauuna ang tribulation bago mag-rapture? Ito po ang sabi, there will be falling away and there will be scoffers. Ayan. Ito po yung falling away, tanda na magaganap na po ang rapture of the church. Anong sabi ng aklat ng ikalawang Thessalonica or 2 Thessalonians chapter 2, verses 1 to 3? Pakibasa ng malakas, Sister Ninya. Okay. Now, brethren, concerning the coming of our Lord Jesus Christ and our gathering together to Him, we ask you not to be soon shaken in mind or troubled, either by spirit or by word or by letter, as if from us, as though the day of Christ had come. Let no one deceive you by any means, for the day will not come unless the falling away come first, and the man of the sin revealed, the son of perdition. Ayan, sabi po ng Bible, hindi daw muna magaganap ang rapture. Wala munang rapture na magaganap maliban sa mga tandang ito. Ano po yung unang tanda? There will be a falling away first. Yung word na falling away sa Griego ay apostasia, na ang ibig sabihin, to depart from the faith. Amen? To depart from the faith. Yun po ang ibig sabihin ng salitang falling away. Apostasia. Marami pong aalis sa pananampalataya. At yun po yung unang tanda bago po yung tinatawag nating rapture of the church. Bakit ko po sinabi
mga kapatid, na yun yung unang magiging tanda. Ito po ang binabanggit ng ikalawang Pedro, chapter 3, verses 3 to 4. Makinig po kayo. Pakibasa, Sister. Ito po ang sabi, knowing first that scoffers will come in the last days, walking according to their own lusts and saying, where is the promise of his coming? For since the Father fell asleep, all things continue as they were from the beginning of creation. Ayan. So, meron daw pong mga scoffers. After nilang mag-fall away, they will become a scoffers. Amen. Dahil nga po, hindi naganap yung pre-trib rapture, yung mga taong ito na nag-fall away, sila po yung magsasabi, teka lang, akala ko ba mag-rapture? Bakit parang wala pa? Asa na yung pangako na rapture? Ito, magkakagera na lang, nasa tribulation na lang, lahat na ng sign nandiyan na, ba't wala pa yung rapture? Amen? So magkakaroon po ng napakalaking katanungan mula po doon sa mga nag-fall away patungkol po sa tinatawag na rapture. Hindi pa nga po muna magaganap ang rapture sapagkat ang una pong magaganap ay ang tribulation dahil yun po ang huling pagsubok ng Panginoon. So dahil po sa kanila pong pag-aantay, marahil sila po yung nainip. Amen? Nainip sa pag-aantay, ang nangyari po, hindi na po nilang tatagalan at sila na ngayon ang nagtatanong, asan na ba yung sinasabi nyong rapture, pa-rapture pa kayo yan? Wala namang nagagalap. Namatay na lang yung mga ninuno natin, namatay na lang yung maraming tao, namatay na lang yung maraming mga tao, mga pasto, maraming mga mananampalataya ang nawalan ng buhay. Wala pa naman yung rapture. Parang kalokohan ata yung rapture na yun. May rapture pa bang magaganap? So, marami po sa mga nag-fall away, marami sa mga nag-backslide, marami sa mga nanlamig. Gaya po na sinasabi ng Matthew chapter 24 verses 10 to 12, na sa kasamaan ng mundo, manlalamig ang pag-ibig ng marami. Hindi po kakaunti, marami po ang mawawalan po ng pag-ibig sa Diyos at magsisimula po silang mag-question, magsisimula nilang tanungin ng Diyos kung totoo ba talaga ang salita niya, kung totoo ba talaga yung rapture. Mag-iisa-isa po yung mag-aalisan gaya po ng nangyari nung panahon po ng ating Panginoon sa John chapter 6 nung sinabi ni Kristo na ang totoong tinapay ay yung aking katawan, isa-isa pong nag-alisan. Yung napakaraming tao hanggang sa 12 na lamang po ang natira at naghudas pa po ang isa. Amen. So, mauuna po yung tribulation bago po mag-rapture. Ang pangatlong tanda na mauuna po ang tribulation ay yung tinatawag po natin the revealing of the Antichrist. Ayan. Basahin ulit natin yung sinasabi ng 2 Thessalonians chapter 2. Okay, verses 3 and 4. Anong sabi riyan? Ito po ang sabi. Now, brethren, concerning the coming of our Lord Jesus Christ and our gathering together to Him, we ask you not to be soon shaken in mind or troubled, either by spirit or by word or by letter, as if from us, as though the day of Christ had come. Let no one deceive you by any means, for the day will not come unless the falling away comes first, and the man of sin is revealed, the son of perdition. Ito po ang sabi, who opposes and exalts himself above all that is called God or that is worshipped, so that he sits as God in the temple of God, showing himself that he is God. Do you not remember that when I was still with you, I told you these things? And now you know what is restraining, that he may be revealed in His own time. Okay, iisa-isahin po natin, mga kapatid, para maintindihan po ninyo. Sa verses 1 hanggang 3, ang sabi diyan, now brethren, concerning the coming of the Lord Jesus Christ and our gathering together, yung word na gathering together, sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 1, ay siyang ginamit din sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 to 17, yung word na gathering or gather. Okay? Sabi po ni Pablo,
hindi mo na magkakaroon ng gathering, hindi mo na magkakaroon ng rapture. Maliban sa dalawang palatandaang magaganap. Ano po yung una? Mga kapatid, ano daw po? Yung unang palatandaan, magkakaroon ng falling away and scoffers. Yun po yung unang palatandaan. Kung bakit hindi pa muna magaganap yung rapture. At ang pangalawa, the man of sin is revealed, the son of perdition. Yung Antichrist, kailangan daw pong mahayag. Kaso, kung bakit hindi pa po nahahayag yung Antichrist, kasi merong pumipigil. May pumipigil sa Antichrist para siya po ay maghayag ng kanyang sarili. Sino po yung pumipigil na yun? Walang iba kundi po yung banal na Espiritu ng Diyos na siyang sumasa atin. Yung Holy Spirit, ginagamit po tayo, yung church ni Kristo, amen, yung mga banal ni Kristo, ginagamit po ng Holy Spirit para po i-restrain yung Antichrist. Bakit? Sapagkat tayo po ang nag-e-expose ng mga gawa ng kaaway. Tayo ang nag-e-expose ng kanyang mga plano. Kagaya po nito, ine-expose po natin na yung vaccine, ang mark of the beast. Ine-expose po natin yung lahat po ng mga plano at gawa ng kaaway. Kaya nauudlot yung paglabas ng kaaway kasi meron pong mga restrainer. May nag-e-expose sa kanya. Gaya ng sinasabi na aklat ng Efeso chapter 5 verse 11 na ganito, huwag kayong makibahagi sa mga gawain ng kadiliman na walang ibinubungang mabuti. Sa halip ay ibunyag nyo ang mga iyon. Binubunyag natin. Excuse me. Amen. Naghang po ba ako? Amen. Binubunyag po natin yung mga bagay na gawa po ng kadiliman, gawa po ng Antichrist. Kaya kahit gusto niya po na maghayag ng kanyang sarili, dahil nandito pa po tayo, amen, i-restrain pa natin siya, pinipigilan pa natin siya kasi ine-expose natin na ine-expose yung kanyang mga plano, ine-expose natin ng ine-expose yung kanyang mga gawa. So, gaya po ng sinabi ko, yung pangatlong palatandaan na tribulation po muna ang mauna ay yung paghahayag ng Antichrist. Kaso nga lang, hindi nga po siya makapaghayag-hayag dahil meron pong pumipigil at yun po yung Holy Spirit sa pamamagitan ng kanyang church, ng kanyang mga anak. Dahil nga po ine-expose po natin yung kanyang mga gawa kaya napipigilan at nauudlot yung kanyang pag-e-expose ng kanyang sarili. Nawang tanong, kailan po marireveal ang Antichrist? Of course, mga kapatid, ang Antichrist po ay marireveal o mahahayag pag once na ang church po ay ni-rapture na. Okay? Pag na-rapture na po ang church, saka po mahahayag ang Antichrist. Now, ang tanong, kailan magaganap yung rapture? Ano yung timeline na sinasabi ng Bible? Ayan, ito po yung very interesting na topic na gustong-gusto ko pong ibahagi para magkaroon po ng linaw sa bawat isa kasi ang dami pong nalilito eh. Amen? Ang dami po ang nalilito kung kailan yung pinaka-timeline. Now ngayon, iisa-isahin ko po para maintindihan po ninyo at kung bakit sa kalagitnaan ng tribulation, magaganap po ang rapture. Okay. Now, ayon po sa Bible, ito po yung magaganap sa kalagitnaan ng Great Tribulation. Tatandaan po natin, yung tribulation po ay 7 years. Ayon sa aklat ng Daniel chapter 9 verse 27. Okay, sa Daniel chapter 9:27, ayan. Sabi diyan, pakibasa Sister ni. Ito po ang sabi, Daniel chapter 9 verse 27. Ang haring ito'y gagawa ng isang matibay na kasunduan sa maraming tao sa loob ng 1 linggo. Pagkaraan ng kalahating linggo, papatigilin niya ang paghahandog. Ilalagay niya sa itaas ng templo ang kasuklam-suklam na kalapastanganan, mananatili ito roon hanggang sa wakasan ng Diyos ang naglagay nito. Okay. Praise the Lord. So yung word na hari, ang pinatutukuyan po niyan ay walang iba kundi yung Antichrist.
Yung Antichrist, gagawa daw po ng kasunduan sa loob ng 1 linggo. Hindi po yung 1 linggo na 1 linggo lang, ha? Ang ibig sabihin ng word na 1 linggo sa Hebrew ay Shemitah. Ang ibig sabihin ng Shemitah ay weeks of years. Okay? So yung 1 linggo, ang tinutukoy niya ay 7 years. Now, pagkaraan ng kalahating linggo, 3.5 years, 3.5 years, patitigilin niya ang paghahandog. So dun po sa 3.5 years, ipatitigil ng Antichrist yung worship. Ipatitigil ng Antichrist yung paghahandog ng mga Israelites sa templo. Okay? Now, pag natigil na po yan, mga kapatid, tsaka niya ngayon itataas yung kasuklam-suklam na kalapastanganan. Sino yun? Siya mismo, itataas niya yung kanyang sarili. Itataas niya ang sarili niya, amen, sa kalagitnaan ng tribulation. Siyempre, kung itataas niya ang sarili niya sa kalagitnaan ng tribulation, wala na po doon yung church. Kasi yung church nga ang nagre-restrain o humahadlang sa Antichrist para mag-reveal. So since itinaas niya ang kanyang sarili, amen? Ito rin ang sabi, yung word na itataas. Ito pong sabi, 2 Thessalonians chapter 2, 4-6. Okay. Itataas niya ang kanyang sarili at kakalabanin ng lahat ng kinikilalang Diyos at sinasamba ng mga tao. Uupo siya sa templo ng Diyos. Ayun po yung sinabi ng Daniel 9:27. At magpapakilalang siya ay Diyos. Okay. Now, talon po tayo sa Daniel 11 verses 31-37. Para maintindihan po ninyo, mga kapatid, since nabasa natin sa Daniel 9:27, nasa kalagitnaan ng tribulation, ipatitigil niya ang paghahandog. Ano naman ang sabi rito? Pakibasa, Sister Ninya, isa-isay natin. Magpapadala siya ng mga hukbong sandatahan upang lapastanganin ang templo. Ipapatigil niya ang araw-araw na paghahandog at ipapalit ang kasuklam-suklam na kalapastanganan. Okay. So, doon sa Daniel 9:27, yung pagpapatigil ng araw-araw na handog kailan magaganap? Sa 3.5 years. Sa kalagitnaan, amen, sa kalagitnaan po ng tribulation, ipapatigil niya na yung paghahandog. Ibig sabihin, wala na po yung church doon. Amen? Now, verse 32 ba yan? Simulan mo dyan sa 32, Sister Ninya. Aakitin niya sa pamamagitan ng panlilinlang ang mga Hudyong tumalikod sa kasunduan, ngunit maninindigan ang mga nanatiling tapat sa kanilang Diyos. Tuturuan ng marurunong sa lupain ang mga tao, kahit na sa simula ay mamamatay ang iba sa kanila, sa pamamagitan ng espada at apoy o mabihag at pagnakawan. Tuloy. Sa kanilang pagkatalo, may ilan lamang na tutulong sa kanila, bagamat marami ang magkukunwaring kasama nila. Ilan sa marurunong ang magbubuwis ng buhay upang ang mga nalabi sa kanila ay maging dalisay at malinis hanggang sa dumating ang takdang wakas. Tuloy. Gagawin ng hari o Antichrist ang kanyang magustuhan. Itataas niya ang kanyang sarili at gagawing higit kaysa alinmang Diyos. Hahamakin niya maging ang kataas-taasang Diyos. Magtatagumpay lamang siya habang hindi pa ibinubuhos ng Diyos ang kanyang puot. Ayan. So mapapansin po ninyo, mga kapatid, yung word na puot dyan, sabi dyan, habang hindi pa binubuhos ng Diyos. So ibig sabihin, merong ibubuhos. Amen? Habang hindi pa ibinubuhos ng Diyos ang kanyang puot, sapagkat kailangang maganap ang mga bagay na itinakda. Ano pong puot ang tinutukoy dyan na hindi pa ibinubuhos? Pakibasa, Revelation chapter 16, verse 1. Wala kang sound. Pahayag 16 verse 1, mula sa templo'y narinig ko ang isang malakas na tinig na nag-uutos sa 7 anghel. Humayo na kayo at ibuhos ninyo sa lupa ang laman ng 7 mangkok ng puot ng Diyos. So ang sabi po ng Bible, hahayaan po ng Diyos yung Antichrist. Habang hindi pa po binubuhos yung puot ng Diyos. Sapagkat yung puot ng Diyos, maibubuhos po yan after
ng pagtunog ng trumpeta ng anghel. Amen? So mababasa niyo po sa aklat po ng Revelation chapter 8 at Revelation chapter 9, nauna pong hipan. Yun Amen. Bago yung mangkok. Amen. Nauna pong hipan yung trumpet bago po ibuhos yung mga mangkok na siyang puot ng Diyos. So mapapansin po natin doon sa ating pong pinag-aaralan, amen, after ng 3.5 years, ipatitigil ng Antichrist yung paghahandog, yung pag-worship. At bakit niya ipatitigil? Kasi wala na po tayo. Inalis na po yung restrainer, yung Holy Spirit sa pamamagitan ng kanyang mga anak. At bibigyan siya ng pagkakataon pa. Amen? Bibigyan pa siya ng pagkakataon na maghari habang hindi pa raw binubuhos yung puot ng Diyos. At yung puot ngayon ng Diyos, ayon sa Revelation naman, yun ay puot na kung saan ito po ay nasa mangkok. Yun po yung mangkok ng puot ng Diyos. Amen? So, makinig po kayong maigi. Nauna po yung sounding of the trumpet. Ito po ang sabi ng aklat ng balik po tayo sa 1 Corinthians 15, 51 to 53. Amen. Ayan po. Ito po ang sabi. Isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo. Hindi lahat tayo'y mamamatay, ngunit lahat tayo'y babaguhin sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng huling pag-ihip ng trumpeta. Sapagkat sa pagtunog ng trumpeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat. Ang ating katawang nabubulok ay mapapalitan ng hindi nabubulok at ang katawang namamatay ay mapapalitan ng katawang hindi namamatay. Pakinggan po ninyo itong maigi. Sabi po ng Bible, yung rapture magaganap daw po sa huling tunog, sa huling pag-ihip ng trumpeta. Ibig sabihin, meron na pong naunang tunog ng trumpeta, yung number 1 hanggang 6, kasi yung 7 yan pitong trumpeta yan. Sa ikapitong trumpeta, tsaka po irarapture ang Diyos. Amen. Now, Tama po. ibig sabihin, nauna na yung first 6 sounding of the trumpets. At yung sounding of the trumpets, yun po yung panahon ng tribulation. Mga kapatid, Amen. yun po yung panahon ng tribulation. Kasi nga, kung ang rapture ay magaganap sa huling trumpeta, therefore, yung naunang trumpeta, yung mga sounding ng trumpets na nauna, yun po yung mga sounding of judgment in tribulation. Yun po yung first half, unang 3.5 years ng tribulation. Dahil pagkatapos po ng pag-ihip ng trumpeta, meron pang susunod. Ano yun? Yung mangkok na puot ng Diyos na siya namang magaganap sa another 3.5 years more. Amen? So mapapansin po natin na mauuna po talaga yung tribulation. Ito pa po ang sabi, mga kapatid, sa aklat ng Mateo 24, 29 hanggang 31. Iisa-isahin po natin. Okay, ano sabi dyan? Ito po ang sabi. Pagkatapos ng kapighatian, first half, sa mga araw na iyon, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan, malalaglag mula sa langit ang mga bituin, at mayayanig ang mga kapangyarihan ng kalawakan. Yan, sabi po dyan, pagkatapos ng kapighatian, akala po ng ibang mga post-trib, yung buong tribulation, hindi. Pagkatapos po ng kapighatian, yung first half ng tribulation, sa araw daw na yon, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan, malalaglag mula sa langit ang mga bituin, at mayayanig ang kapangyarihan sa kalawakan. Yun po yung magaganap. Now, ano yung sinasabi ng Revelation chapter 8 verse 12? Tingnan po natin kung pareho po ba ang sinasabi ng Matthew 24:29 sa Revelation chapter 8 verse 12. Anong sabi riyan? Ito po ang sabi,
Pahayag chapter 8 verse 12, hinipa ng ikaapat na anghel ang kanyang trumpeta at napinsala ang ikatlong bahagi ng araw, ang ikatlong bahagi ng buwan at ang ikatlong bahagi ng mga bituin. Kaya't nawala ang ikatlong bahagi ng kanilang liwanag, nagdilim ang ikatlong bahagi ng maghapon at walang tumanglaw sa ikatlong bahagi ng magdamag. Ayan, sabi po dyan, gaya po ng sinasabi ng Matthew 24:29, nagkaroon po ng kadiliman. Amen? Yung buwan, yung bituin, yung araw, gaya ng sinasabi ng Matthew 24:29, nagdilim po yung lahat. Nagsilaglagan po yung lahat. Amen? At yun daw po yung tanda, mga kapatid, tanda ng tribulation. Verse 30, anong sabi dyan? Pagkatapos lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao at mananangis ang lahat ng bansa sa daigdig. Gaya po ng sinasabi ng Revelation chapter 1. Amen? Revelation ba yun? Sister Ninya, na ang sabi doon mananangis. Even yung nag-pierce, yung tumusok sa tagiliran ni Kristo na tumutukoy sa mga nag-backslide. Amen? Amen. So mapapansin po natin, okay, lilitaw daw po ang tanda ng anak ng tao. Mananangis ang lahat ng bansa sa daigdig. Makikita lang ang anak ng tao na nasaan? Nasa alapaap. Wala po siya sa bundok ng Ulibo. Nasa alapaap na dumarating ng may dakilang kapangyarihan at kadakilaan. Verse 31, anong sabi? Ito po ang sabi, sa hudyat ng malakas na tunog ng trumpeta. Ayun po, yung malakas na hudyat ng trumpeta, yung huling tunog ng trumpeta, susuguin niya ang kanyang mga anghel. Amen. Sa apat na sulok ng daigdig. At titipunin, irarapture nila ang mga hinirang mula sa lahat ng dako. So mapapansin po natin, amen, nauna po yung tribulation, nagdilim yung araw, nagdilim yung buwan, ayon sa Revelation chapter 8, verse 12, ikaapat na trumpeta yun. So nasa tribulation na ng mga panahon na yon, at ang susunod yung paghudyat po ng tunog ng trumpeta. Tsaka po titipunin, amen, yung mga saints. Titipunin yung saints sa buo pong mundo. Amen. Amen. So mapapansin po ninyo mula po sa scriptures na pinapakita po ng Diyos sa ating lahat na mauuna po ang tribulation. Ang tanong, kasi ang sinasabi po ng mga pre-trib, yung kagaya daw po ng nangyari kay Noah. Na kung saan si Noah, bago daw po magkabaha, tinanggal muna ng Diyos. At gayon din daw si Lot. Amen? Excuse me. Now, una po, mga kapatid, wala pong sinasabi po ang Biblia patungkol sa rapture doon. Ang sinasabi lang po doon ay patungkol sa pagliligtas na ginawa ng Diyos kay Noah at kay Lot. Sumunod, kung bakit po iniligtas ng Diyos si Noah, mga kapatid, para mag-repopulate. Amen? At ganun din po kay Lot. Dahil nung sila po'y tumakas, ang ginawa po ng mga anak ni Lot, sumiping sa tatay nila sa pagkakaakalang sila na lang yung natitirang tao sa lugar na yun dahil ginunaw nga po ng Diyos yung Sodom at Gomorrah. So mapapansin po ninyo yung similarity kung bakit sila inalis ng Diyos para mag-repopulate. Pero wala kayong mababasa na kung bakit sila inalis ng Lord para i-rapture. Kaya wag po ninyong gagamitin yung mga kwento kay Noah at kay Lot concerning rapture kasi hindi po yun ang tinutukoy ng Biblia. Pero kung mapapansin po ninyo sa mga verses na aming pong inilahad, sa mga verses na aming pinakita, manalalaman po natin na sa kalagitnaan po ng tribulation magaganap ang rapture sapagkat doon po kukunin ang kanyang mga
Mauuna po ang rapture, sa kalagitnaan ng rapture, doon po kukunin yung kanyang mga banal sa huling tunog ng trumpeta. Kasi wala naman pong ibang trumpetang tutunog po niyan, kundi yung sounding of the trumpet judgment eh. Wala na po kayong ibang mababasang tunog pa ng trumpeta. Amen? Na may kinalaman po sa end times at may kinalaman sa judgment ng Diyos, kundi yung 7 trumpets. At pagkatapos po ng 7 trumpets, sounding of the 7 trumpets, yung bowl of judgment naman, yung puot ng Diyos, yung mangkok ng puot ng Diyos ang susunod. So makikita po natin na sinasabi po ng Biblia, amen, na magaganap muna ang tribulation para po masubok po ang lahat. Gaya po ng sinasabi ng Matthew chapter 24 verse 13, ang mananatiling tapat hanggang wakas, ang siya lamang maliligtas. Amen. Tapat saan? Amen. Tapat sa lahat po ng bagay. Now, ang sabi niya hanggang saan? Hanggang wakas. Maaring kawakasan ng buhay natin, kawakasan po ng kalagitnaan ng tribulation, kawakasan po, amen, ng ating pong tinatawag nating buhay, kawakasan po ng lahat po ng bagay. Dapat po tayo po yung manatiling tapat hanggang sa kawakasan. Amen. Habang inaantay po natin yung tinatawag nating blessed hope. Kasi hindi po siya matatawag na blessed hope, mga kapatid, kung andyan dyan na siya. Amen. Now, ang isa pa po, mga kapatid, kung meron man, kung sakasakali, kasi marami pong mga tao na nagsasabi, hindi, mali ka, pastor eh. Mauuna yung rapture. Hindi po. Bakit? Kasi kung sa tutuusin lang kung meron man dapat po sanang i-rapture, dapat po yung mga sinaunang Kristiyano sa panahon nila Pedro, nila Pablo, kasi doon talaga nag-aapoy. Ngayon, purihin po ang Diyos, hindi po ako nagja-judge. Ngayon, purihin po ang Panginoon, pag wala kang pag wala kang kasi hindi ka pwedeng maka-worship. Amen? Marami pong mga dinidiscriminate ngayon. Marami pong mga tao. Amen? Konting ambon, konting ulan, hindi na po nadalo sa kagawain. Konting problema, tapos mag-expect ka ng rapture. Purihin ng Diyos. Yung church nga lang na ang lapit-lapit, hindi mo mapuntahan, hindi mo masilip man lamang. Yung langit pa kaya na apakalayo-layo. Tapos expect tayo rapture. Amen? Mara-rapture hanggang ngayon tampuhin pa rin. Tampuhin si pastor, tampuhin yung congregation, kaya po naging tampururut yung buong church. Amen? Hanggang ngayon, masama pa rin yung loob. Hanggang ngayon, pangit pa rin yung ugali. Hanggang ngayon, wala pa rin prayer life. Bagsak ang prayer life. Tapos mag-i-expect ng rapture. Hello? Amen? Ako'y naniniwala na pahihintulutan ng Diyos ang tribulation bilang huling pagsubok sa lahat po ng mga tao. Kasi minsan, ang sarap-sarap pong magsabing, I love you, Lord. Amen. Nang wala pang dinadanas na pagsubok. Makakapag I love you, Lord ka pa kaya? Amen. Pag binabalatan ka na ng buhay. Makakapag I love you, Lord ka pa kaya pag hinahabol ka na ng zombie? Makakapag I love you, Lord ka pa kaya pag wala ka nang makaya at hindi ka na makabili? Hindi ka na makapagtrabaho? Minsan, ang sarap-sarap lang pong magsalita Amen? Ang sarap-sarap lang pong magsalita. Lord, mahal kita. Lord, bibigay ko kalooban ang buhay ko sa iyo. Ako'y lalakad sa kalooban mo talaga. Subukan po nating tanggalin yung mga trabaho ninyo, tsaka nyo sabihin yan. Hello? Subukan po nating kumalan yung tiyan natin, tsaka nyo sabihin yan. Ang sarap lang pong magsalita. Kaya po naniniwala ko na pahihintulutan po ng Diyos yung rapture, mga kapatid. Tribulation, Pastor. I'm sorry. Pahihintulutan ng Diyos ng tribulation bilang huling pagsubok sa napakaraming tao. At doon po natin talaga malalaman. Amen? Kung sino po talaga ang sa Diyos at kung sino ang sa hindi. Para pong nangyari lamang po kay Kristo nung si Kristo po ipapako sa krus.
Amen? Sabi po ni Jesus Christ sa kanya pong mga alagad na pag ako ay in-strike, di ba? Strike the shepherd and the sheep will be scattered. Sabi po ni Kristo. Alam niyo po, sabi ni Pedro, ay hindi Lord. Iwan ka man ni Juan, iwan ka man ni Santiago. Si Pedro hindi ka iiwan. Tapang ano? Kaya ang sabi ng Lord, alam mo Pedro, itatatwa mo ko ng ikatlo. Amen. Ikatatwa mo kung makaikatlo pag tumunog yung tilaok ng manok ng makadalawang beses. Amen. Sa makadalawang beses na tilaok ng manok, ako ay itatatwa mo ng ikatlo. Sabi ni Pedro, Lord, hindi po yun. Hindi mangyayari yun. Committed ako, dedicated ako sa iyo kasi wala pa eh. Amen. Ang buhay ko sa iyo, Lord. Eto na ngayon. Dinakip si Jesus. Nung siya po'y dinakip, nagtakbuhan ng lahat. Numero 1 si Pedro. Hello. Amen. Kaya po, nung si Kristo po ay dinala para po siya ay pahirapan, si Pedro po, mga kapatid, sumisilip-silip, may nakapansin sa kanya. Sabi niya, kilala kita, si Pedro ka. Kasama ka ni Kristo. Ay, hindi. Hindi po ako si Peter. Ako po ay si Simon. Amen. Si Simon po ako. Hindi po ako si Peter. Huwag kang ganyan, ha? Talaga, masyado kang chismoso. Peter ka ng Peter siya. Amen. Mapapansin nyo, nung nandoon na po sa kalagitnaan na kung saan si Kristo ay dinakip at siya po ay dinala na po para ipakusa ko si Pedro ngayon na nagsasabing, Lord, kahit saan anumang mangyari, kahit saan ka pumunta, mamatay man ako. Amen, devoted ako sa iyo. Kasi wala pa. Nung nandoon na siya mismo sa pagkakataon na yon, mga kapatid, tinatuwa niya na si Kristo. Tapos sumunod, di nagpapainit na si Pedro ngayon kasi malamig eh. May nakapansin sa kanya, teka lang, kilala kita. Ikaw talaga si Pedro, yung kasama ni Kristo. Hindi! Mamatay man yung mga kapitbahay ko, hindi ako si Pedro. Amen. Hanggang sa tumilaok po yung manok at doon niya naalala yung sinabi ni Kristo. Amen. Now, ganun din po rito. Ang sarap magsalita, Lord! Sa mamatay, sa mabuhay, sa iyo ako. Amen. Hindi ako magpapatatak ng 666. Hindi ako tatanggap ng anumang B. Hindi. Tapos sinabi ng kumpanya, pag wala kayong B, hindi kayo pwedeng magtrabaho at hindi kayo pwedeng kumain, hindi kayo pwedeng pumasok. Magpapa-B. Amen. Lord, kahit anong mangyari, kahit magutom kami, kahit mag-force pass kami, hindi kita itatatwa. Magpapatuloy ako sa gawain. Tapos inaway ni Mrs. Pinalayas na wala na po yung faith. Hiniwalayan ng girlfriend, hiniwalayan ng boyfriend, purihin ng Diyos. Yung pagsasabing mahal daw po ang Diyos wala na po yun. Bigla na pong nawala. Minsan, ang sarap lang pong magsalita. Napakasarap. Naiiyak po ako kasi naalala ko po yung sinasabi po ng Exodus chapter 30. Amen. Na kung saan sabi po ni Kristo kay Moses, since ibibigay ko na yung lupang pangako sa iyo, yung anghel ko na lang ang mangunguna, hindi na ako yung mangunguna kasi baka kung ano lang yung mangyari at ano lang yung magawa ko sa mga kababayan mo. Amen. Parang sinasabi ni Lord na, sis, matutupad ko na yung pangako ko sa iyo, so we will part ways. Ano sabi po ni Moses, Lord, kung hindi mo kami sasamahan, hindi lang kami aalis. Amen. Mas mabuting hindi namin puntahan yung lupang pangako na wala ka. Amen. Mas mabuting, Lord God, hindi na lang kami pupunta sa lupang pangako kaysa nandoon naman kami, wala ka naman. Dito na lang kami. At least nandito ka, dapat ganun tayo. Amen. Dapat lahat po ng mga anak ng Diyos ganun. Dapat yung lahat ng mga nagsasabing mahal si Kristo, talagang mahal po ang Lord. Mga kapatid, masasabi pa kaya natin yan pag tayo po ay nandoon na po sa tinatawag nating Great Tribulation. Masasabi mo pa kaya yan pag yung anak mo ay nagugutom na, kumakalam na po yung tiyan. Masasabi mo pa kaya yan yung salitang I love you Lord,
Maglilingkod ako hanggang kamatayan. I will continue to obey your word. Amen. Let your will be done. Masasabi pa kaya natin yan? Amen. Gusto ko pong malaman yung kasagutan pag kayo ay naroroon na po sa punto na pinahihirapan, wala nang makain, wala na pong mapuntan. Kasi doon talaga masusubok yung mga faith natin. Pero habang wala pa po yun, wag po kayong magsasalita na I love you Lord, I will obey you Lord. Amen. Kaya naniniwala ako na itong tribulation, yung first half ng tribulation, ang gagawing paraan ng Diyos para malaman kung sino talaga yung nagmamahal sa Kanya at kung sino yung hindi. Now, hindi ko na po papahabain pa, mga kapatid. Dito ko po tinatapos yung aming pong presentation para magkaroon po kayo ng pagkaunawa na magaganap po ang tribulation and then rapture and then second coming. Maraming salamat po at nawa patuloy po kayong sumubaybay sa aming pong mga programa. Patuloy po kayong mag-subscribe sa aming pong mga pages, Rapture Bride TV. Bago po ako magtapos, nais ko po munang pasalamatan yung lahat po ng mga kapatid, yung lahat po ng mga tao na bagamat hindi naman po kami nang hihingi, pero binuksan po ng Diyos ang kanyang mga puso para kayo po'y magkaloob. Maraming salamat po sa inyo. Alam ko po, kilala nyo po yung mga sarili nyo, kilala nyo po yung mga sinasabi ko, kaya po maraming salamat po sa inyo. Hindi man po kayang ibalik ni Pastor Jomer, ni Sister Nina, yung mga pinagkaloob ninyo, Diyos na po ang bahalang magpala sa inyo. Nawa, wag po kayong magsawang sumuporta sa mga programang kagaya po ng Rapture Bride TV at nang sa ganun po, mga kapatid, mailahad pa po natin ang salita ng Diyos at hindi lamang po yun, kundi maabot din po natin yung ating pong mga kababayan na nangangailangan po ng tulong. Mga kababayan naghihirap, kahit paano po maabutan po rin natin sila.